Sa mga hindi nakakaalam, sa gitna ng pinakamalalawak at pinakatuyong disyerto sa mundo, may mga lugar na parang imposible talagang may mabuhay. Puro buhangin lang kasi ang mga makikita mo. Matinding init din ang mararanasan mo. Halos wala ding ulan dito. Pero ang nakakagulat, sa gitna ng ilan sa mga disyerto ay may mga lumilitaw na tubig, mga puno at maliit na komunidad ng tao. Para silang maliliit na buhay na nakatago sa gitna ng walang katapusang disyerto. Pero saan ito makikita? Paano ito nabuo? At ano ang itsura nito? Sa video na ito, dadalhin ka namin sa mga lugar na parang imposible ang mabuhay. Pero bago natin simulan ng talakayan, ay hihingi lang sana ako sa iyo ng isang like at pakisubscribe na rin ang ating channel. Napakalaking tulong na nito sa aming mga content creator. Kaya naman simulan na natin. At ang una nating destinasyon ay ang Bilma sa bansang Niger. Kapag nakita mo ang lugar na ito mula sa taas, parang maliit lang itong tuldok sa gitna ng napakalawak na Sahara Desert. Pero sa loob ng napakahabang panahon, napakahalaga ng Bilma para sa mga taong bumabiyahe sa disyerto. Noon, bago pa magkaroon ng modernong sasakyan at airplane, camel caravan ang pangunahing paraan ng paglalakbay sa Sahara. Minsan inaabot ng ilang linggo o buwan ang biyahe. At sa sobrang init ng disyerto, isang maling direksyon lang pwedeng ikamatay ng tao. Kaya napakahalaga noon ng mga oasis. Ang oasis ay lugar sa disyerto na may tubig, at kapag may tubig nagkakaroon ng mga puno, halaman, hayop at tao. Sa Bilma, hindi lang tubig ang meron. Kilala rin ng lugar na ito sa asin. Ayon sa UNESCO at ilang historical records tungkol sa Sahara trade routes, isa ang Bilma sa mga naging sentro ng salt trade sa Africa sa loob ng napakahabang panahon. Noong unang panahon, sobrang halaga ng asin. Hindi lang ito pampalasa. Ginagamit din ito para mapreserba ang pagkain bago pa magkaroon ng refrigerator. Kaya sa ilang lugar noon, halos kasing halaga na rin ito ng ginto. Sa Bilma, mano-manong kinukuha ng mga tao ang asin mula sa mabababaw na hukay na puno ng maalat na tubig. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin ito ng ilang lokal kahit napakainit ng klima. Kapag tiningnan mo ang lugar, hindi ito yung klase ng oasis na makikita sa cartoons o pelikula na maraming tubig at napakaraming halaman. Mas simple at mas mabagsik ang itsura nito. May mga puno ng palm, may mga balon, may mga hukay ng asin. Tapos sa paligid nito puro buhangin ulit at matataas na dunes. Pero kahit ganon, naging dahilan pa rin ito para maging posible ang paglalakbay sa isa sa pinakamapanganib na bahagi ng Sahara Desert. Kung wala ang mga oasis tulad ng Bilma, maraming lumang trade routes sa Africa ang posibleng hindi nabuo. Pero hindi lang Africa ang may ganitong kakaibang lugar. Sa South America naman, may isang oasis din na parang hindi totoo kapag unang beses mo itong nakita. Ito ang Huacachina sa Peru. Sa unang tingin, parang edited picture lang ito. Isipin mo na lang ang napakalaking disyerto na puro buhangin. Tapos biglang may maliit na lawa na kulay green sa gitna, napapalibutan ng mga puno at ilang bahay. Parang may nagtanim ng maliit na paradise sa gitna ng walang buhay na lugar. Matatagpuan ang Huacachina malapit sa lungsod ng Ica sa Peru. Ayon sa Official Tourism Information ng Peru, isa ito sa iilang natural oasis sa buong Western Hemisphere. At yun ang dahilan kung bakit sobrang espesyal ng lugar na ito. Kapag naririnig kasi ng karamihan ng salitang oasis, kadalasan Sahara Desert agad ang naiisip. Pero ang Huacachina, nasa kabilang bahagi naman ng mundo. Ayon sa mga local tourism reports, ang tubig sa lagoon ay galing sa underground water currents na umaakyat papunta sa surface. Dahil dito, nagkaroon ng maliit na lawa sa gitna ng tuyong disyerto. At dahil may tubig, nagsimulang tumubo ang mga puno at halaman sa paligid. Kapag tiningnan mo ito mula sa malayo, sobrang kitang-kita ang pagkakaiba. Sa isang side, puro tuyong buhangin. Sa kabilang side, may tubig at lunti ang mga puno. Parang may dalawang magkaibang mundo na biglang nagdikit. Ngayon, sikat na tourist destination ng Huacachina. Maraming pumupunta rito para mag-sandboarding, sumakay ng dune buggy o simpleng makita mismo ang oasis sa gitna ng disyerto. Pero noon, mas mahalaga ang lugar na ito dahil nagbibigay ito ng tubig at pahingahan sa mga taong dumadaan sa mahirap na terrain. At hindi lang tao ang nakikinabang dito. Ayon sa official information ng Peru Tourism Authorities, may mga migratory birds din na pansamantalang humihinto rito. Ibig sabihin, hindi lang ito magandang tanawin. Isa rin itong maliit na lugar ng buhay sa gitna ng matinding init at tuyong kapaligiran. At yun ang pinakakamanghamanghang bagay tungkol sa mga oasis. Sa lugar kung saan halos imposible ang mabuhay, biglang may lilitaw na tubig at kapag may tubig, sumusunod ang buhay. Dumako naman tayo sa Egypt. Karamihan ng tao kapag sinabing Egypt ang naiisip agad ay pyramids at Nile River.
pero malayo sa mga sikat na lugar na yon. May mga bahagi ng disyerto na parang may sariling mundo. Isa na rito ang Karga Oasis. Kapag tiningnan mo ang mapa ng Egypt, makikita mo na napapalibutan ito ng napakalawak na tuyong disyerto. Pero sa gitna ng matinding init na yon, may mahabang bahagi ng lupa na may tubig, mga puno, sakahan at maliliit na komunidad. Hindi lang ito simpleng oasis na may isang balon at ilang puno. Ang Karga ay parang mahabang berdeng linya sa gitna ng disyerto. Ayon sa Britannica at ilang historical records ng Egypt, ito ang pinakamalaki sa mga oasis ng bansa. Umaabot ito ng mahigit 100 miles mula hilaga hanggang timog. Noong unang panahon, sobrang halaga ng lugar na ito dahil nagsisilbi itong hintuan ng mga karaban na tumatawid sa disyerto. Sa sobrang lawak kasi ng Sahara at Western Desert ng Egypt, napakahirap bumiyahe noon. Walang GPS, walang modernong sasakyan. Kapag naubusan ka ng tubig sa gitna ng disyerto, halos wala ng pag-asa. Kaya ang mga oasis tulad ng Karga ay parang lifeline ng mga manlalakbay. Dito sila nagpapahinga, dito sila kumukuha ng tubig, at dito rin sila nakikipagpalitan ng produkto. Ayon sa UNESCO, mahalagang bahagi noon ng lugar na ito sa mga trade routes na nagdurugtong sa North Africa at ilang bahagi ng Central Africa. Sa madaling salita, naging daanan ito ng kalakalan sa loob ng napakahabang panahon. Pero hindi lang kalakalan ang naiwan dito, puno rin ng history ang lugar. Ayon sa mga archaeologist, matagal nang may tao sa Karga mula pa nung prehistoric times, nung wala pang mga modernong lungsod at bansa. May mga natagpuang lumang templo, Roman settlements, at sinaunang libingan sa paligid ng oasis. Isa sa mga kilalang estrukturang itinayo rito ay ang Temple of Hebes, na konektado sa panahon ng Persian ruler na si Darius I. Ipinapakita lang nito na kahit nasa gitna ito ng disyerto, naging mahalagang lugar pa rin ito sa iba't ibang sinaunang imperyo. At may isa pang nakakagulat na detalye tungkol sa Karga. Ayon sa ilang scientific studies at UNESCO reports, posible raw na noong napakalayong nakaraan, mas wet at mas luntian ang lugar na ito kaysa ngayon. May mga ebidensyang nagsasabing minsang nagkaroon ng malalaking lawa sa ilang bahagi ng Western Desert ng Egypt. Ibig sabihin, ang lugar na puro buhangin ngayon ay posibleng dating may mas maraming tubig at halaman, libo-libong taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang Karga Oasis. May mga taniman ng dates, olives, wheat at iba't ibang gulay. At dahil sa mga deep wells at irrigation systems, tuloy pa rin ang pagsasaka kahit napapalibutan ito ng tuyong disyerto. Sa madaling salita, ginagawa pa rin ito ang tunay na trabaho ng isang oasis. Nagbibigay ito ng buhay sa lugar kung saan halos imposible dapat mabuhay. Ngayon naman dumako naman tayo sa Siwa Oasis. Matatagpuan naman ito malapit sa border ng Egypt at Libya. At kahit modernong panahon na ngayon, pakiramdam pa rin ng maraming bumibisita rito na parang malayo sila sa normal na mundo. Sa napakalawak na disyerto, biglang lilitaw ang mga puno ng dates, mga spring, salt lakes at maliliit na komunidad ng tao. Parang may nakatagong mundo sa gitna ng buhangin. Ayon sa Britannica, may humigit kumulang 200 natural springs sa Siwa. Dahil dito naging posible ang pagsasaka at pamumuhay sa lugar kahit napapalibutan ito ng matinding init at tuyong lupa. Kilalang kilala ang Siwa sa dates at olive trees nito. Hanggang ngayon malaking bahagi pa rin ng kabuhayan doon ng olive oil at date farming. Kapag nakita mo ang oasis mula sa taas, kitang-kita ang malaking pagkakaiba ng kulay. Sa paligid puro maputlang disyerto. Pero sa gitna, makikita mo ang berdeng bahagi na puno ng halaman at tubig. Pero ang dahilan kung bakit naging sobrang sikat ang Siwa noon ay hindi lang dahil sa pagkain o tubig. Naging mahalagang religious site din ito nung sinaunang panahon. Dito matatagpuan noon ang sikat na Oracle of Amun. Noong panahon ng ancient world, maraming tao ang naniniwalang ang templo na ito ay may koneksyon umano sa mga Diyos. Ayon sa historical records, bumisita pa rito si Alexander the Great matapos niyang sakupin ang Egypt. At iyon ang dahilan kung bakit naging kilala ang Siwa sa kasaysayan. Isipin mo iyon. Isang oasis na nasa gitna ng napakalawak na disyerto, pero dinarayo ng isa sa pinakasikat na pinuno sa ancient history. Pero bukod sa history, special din ang kultura ng Siwa. Hanggang ngayon, may mga komunidad doon na gumagamit pa rin ng Berber language at may sarili nilang tradisyon. Makikita rin sa lugar ang mga lumang mud brick houses at mga lumang settlement na itinayo sa matataas na bahagi ng lupa para mas madaling depensahan laban sa panganib. Noong unang panahon kasi mahalaga ang seguridad sa mga oasis. Kapag may tubig ka sa disyerto, siguradong may ibang gustong kumuha nito. Kaya maraming oasis noon ang parang natural fortress at iyon ang kakaibang bagay sa Siwa. Hindi lang ito simpleng hintuan sa gitna ng disyerto.
Para itong isang buong maliit na mundo na nabuhay ng hiwalay sa paligid nitong puro init, asin at buhangin. Pumunta naman tayo sa ibang lugar. Sa ilang bahagi ng Sahara Desert, may mga lugar din na kapag nakita mo mula sa taas parang hindi totoo. Sa gitna ng halos walang katapusang buhangin, may biglang lilitaw na berdeng bahagi ng lupa na puno ng mga taniman at komunidad ng tao. Isa sa pinakakakaibang halimbawa nito ay ang Al-Kufra sa Libya. Kapag nasa eroplano ka o tumingin ka ng satellite images ng lugar, mapapansin mo agad ang kakaibang itsura nito. Sa paligid puro maputlang disyerto. Pero sa gitna, may mga bilog-bilog na kulay green na parang may nagtanim ng mga higanteng halaman sa buhangin. At ang dahilan nito ay tubig. Napakalalim na tubig na nakatago sa ilalim ng disyerto. Matatagpuan ng Al-Kufra sa timog silangang bahagi ng Libya, sa loob ng Libyan Desert, isa sa pinakamainit at pinakatuyong lugar sa mundo. Ayon sa Britannica at ilang geographic records, malaking oasis system ito na may mga bayan, taniman at mga palm grove na magkakadikit sa loob ng isang malawak na depression sa disyerto. Noong unang panahon mahalaga ang Al-Kufra dahil isa ito sa mga hintuan ng caravan routes sa Sahara. Sa madaling salita, isa ito sa kakaunting lugar kung saan pwedeng kumuha ng tubig at magpahinga ang mga taong tumatawid sa napakadelikadong disyerto. At sa Sahara, kapag may kontrol ka sa tubig, may kontrol ka rin sa kalakalan at galaw ng tao. Kaya naging mahalagang lugar ang Al-Kufra sa loob ng mahabang panahon. Hindi ito naging sikat dahil maganda o madali itong puntahan. Naging mahalaga ito dahil isa ito sa kakaunting lugar na pwedeng mabuhay ang tao sa gitna ng matinding init. Pero dahil mahalaga ang lugar, naging sentro rin ito ng labanan at kontrol noon. Ayon sa historical records, naging base ito ng Sanusi movement noong late 19th century. Isa itong religious at political movement sa North Africa. Pagdating naman ng panahon ng pananakop ng Italy sa Libya, naging target din ng lugar ng military operations. Ipinapakita lang nito kung gaano kahalaga ang oasis na ito noon. Sa mapa kasi, parang maliit lang ito. Pero sa totoong buhay, isa itong strategic point sa gitna ng disyerto. Ngayon iba na ang itsura ng Al-Kufra kumpara noon. Dati balon, camel caravan at palm trees lang halos ang makikita rito. Pero ngayon may modern irrigation systems na gumagamit ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Ayon sa ilang satellite images ng European Space Agency, makikita mula sa taas ang malalaking bilog na taniman sa gitna ng disyerto. Nabubuo ang mga bilog na ito dahil sa mechanized irrigation systems na umiikot habang nagdidilig ng pananim. Kaya mula sa taas parang engineered na laban talaga ito kontra sa disyerto. Parang pilit ginagawang luntian ng lugar na dapat puro buhangin lang. At yun ang pinakakakaibang bagay sa Al-Kufra. Hindi lang ito oasis na may maliit na lawa. Para itong permanenteng piraso ng buhay na itinayo sa lugar na halos walang dapat mabuhay. Pero hindi lahat ng oasis sa Sahara ay nasa patag na disyerto. May ilan ding nakatago sa pagitan ng mga bundok. Isa na rito ang Timia sa bansang Niger. Iba ang itsura ng Timia kumpara sa karaniwang image ng oasis na madalas makita sa movies. Walang napakalawak na dagat ng buhangin na nakapaligid dito. Sa halip makikita ito sa loob ng Air Mountains sa northern Niger. Ayon sa UNESCO, ang lugar na ito ay parang maliit na paket ng buhay na nakatago sa loob ng Sahara Desert. At iyon mismo ang dahilan kung bakit kakaiba ang Timia. Imbes na puro flat na disyerto, napapalibutan ito ng mga batuhan, bundok, kanyon at malalalim na valley. Sa gitna ng matitigas at tuyong bato, may biglang lilitaw na mga puno, taniman at maliliit na garden. Parang may secret valley sa gitna ng Sahara. Ayon sa UNESCO at ilang environmental studies, nakakatulong ang mountain landscape para maipon at maipasa ang tubig sa ilang bahagi ng lugar. Dahil dito, nagiging posible ang pagtubo ng mga halaman kahit napakatuyo ng paligid. Sa Timia, may mga taniman ng dates, citrus fruits, figs at iba pang crops. Ayon sa ilang land management records, mahigit 100 years nang may mga maliliit na irrigated gardens sa lugar. Noong unang panahon, gumagamit lang ang mga tao rito ng mabababaw na balon at simpleng paraan ng pagkuha ng tubig gamit ang hayop. Pero sa modernong panahon, may mga motor pump na ring ginagamit sa ilang bahagi ng oasis. At kahit nasa gitna ito ng isa sa pinakamainit na rehiyon sa Africa, tuloy pa rin ang farming. Yun ang dahilan kung bakit espesyal ang Timia. Hindi ito simpleng oasis na basta lang nakaligtas sa disyerto. Isa itong totoong working landscape. May mga taong nagtatanim, may mga hardin, may mga puno ng prutas, at may komunidad na natutong mabuhay sa lugar na halos imposible para sa karamihan. At ipinapakita lang ng Timia na ang Sahara ay hindi puro endless sand dunes lang.
May mga bahagi rin itong may bundok, valley at nakatagong lugar kung saan tahimik na nagpapatuloy ang buhay kahit napapalibutan ng init at tuyong lupa. At kung nagandahan ka na dyan ay mas bibilib ka din dito. Ito ang Crescent Lake sa China. Sa unang tingin parang may naghulog lang ng maliit na lawa sa gitna ng napakalawak na disyerto. Matatagpuan ito malapit sa lungsod ng Dunhuang sa Gansu Province ng China. At ang pinakakakaiba rito, napapalibutan ito ng matataas na buhangin na parang gustong lunukin ng lawa anumang oras. Pero sa kabila nito, nananatili pa rin ang tubig doon sa loob ng napakahabang panahon. Kapag nakita mo ang Crescent Lake mula sa taas, mapapansin mo agad kung bakit ito naging sikat. Mahaba at kurbado ang hugis nito, parang buwan na nakahiga sa gitna ng disyerto. Dahil dito, tinawag itong Crescent Lake. Sa paligid nito, halos puro buhangin lang ang makikita. Walang unti-unting pagbabago mula disyerto papuntang kagubatan. Bigla na lang may tubig sa gitna ng init at alikabok at yun mismo ang dahilan kung bakit parang hindi ito totoo kapag unang beses mong nakita. Pero hindi lang ganda ang dahilan kung bakit naging mahalaga ang lugar na ito. Noong sinaunang panahon, mahalagang bahagi ang Dunhuang ng Silk Road. Ayon sa historical records at impormasyon mula sa UNESCO, isa ito sa mga pangunahing hintuan ng mga trader at malalakbay na bumabiyahe sa pagitan ng China, Central Asia at Middle East. Isipin mo na lang yun. Matapos tumawid sa napakalawak na disyerto, biglang may lilitaw na oasis na may tubig at pahingahan. Kaya para sa maraming manlalakbay noon, napakahalaga ng Crescent Lake at ng buong oasis area ng Dunhuang. Hindi lang ito magandang tanawin, parte ito ng survival. Sa loob ng maraming siglo, naging sentro rin ang lugar ng kultura, relihiyon at kalakalan. May mga templo, caravan route at komunidad na nabuo sa paligid nito. At kahit napapalibutan ng gumagalaw na buhangin, nanatili pa rin ang lawa. Kaya may ilang lumang paniniwala noon na hindi raw kailanman matatakpan ng buhangin ng spring at hindi rin daw ito matutuyo. Pero sa modernong panahon, nagsimulang magbago ang sitwasyon. Ayon sa ilang scientific studies, lumiit ang tubig sa Crescent Lake dahil sa pagbaba ng groundwater at paggamit ng tubig sa paligid ng rehiyon. Ibig sabihin kahit ang mga oasis na parang walang kupas sa loob ng mahabang panahon ay maaari pa ring maapektuhan. At ipinapakita lang nito kung gaano kahalaga ang tubig sa disyerto. Kapag nawala ang tubig, pwedeng mawala rin ang buong oasis. Pero hanggang ngayon isa pa rin ang Crescent Lake sa pinakakakaibang oasis sa mundo. Dahil hindi lang ito simpleng lawa sa disyerto. Para itong manipis na piraso ng buhay na pilit na nanatili habang napapalibutan ng gumagalaw na dagat ng buhangin. Sa kabila nito, meron din naman oasis na hindi lang tungkol sa tubig, kundi tungkol din sa paraan ng pamumuhay ng tao sa disyerto. Pumunta naman tayo sa Ghadames sa Libya. Hindi ito katulad ng ibang oasis na puro puno at balon lang. Ang Ghadames ay parang buong lungsod na espesyal na dinisenyo para mabuhay sa matinding init. Matatagpuan ito malapit sa borders ng Libya, Tunisia at Algeria. Sa paligid nito makikita ang tuyong disyerto at mababatong bahagi ng Sahara. Pero sa gitna nito may oasis at lumang lungsod na matagal nang tinitirhan ng tao. Ayon sa UNESCO at Britannica, isa ito sa pinakamatandang oasis cities sa Sahara. Noong sinaunang panahon, mahalaga ito sa Trans-Saharan trade routes. Dito dumadaan noon ang mga karavan na may dalang iba't ibang produkto mula Africa papunta sa Mediterranean regions. Kaya naging sentro ito ng kalakalan sa gitna ng disyerto. Pero ang pinakakahanga-hanga sa Ghadames ay hindi lang history nito, kundi kung paano itinayo ang buong lungsod. Kapag naglalakad ka sa lumang bahagi ng Ghadames, mapapansin mo agad na maraming daanan ang makikitid at may bubong. Ginawa iyon para hindi direktang tamaan ng matinding init ng araw ang mga tao. Parang natural air conditioning system ng sinaunang panahon. Ang ilang bahay naman ay magkakadikit para mas kaunti ang init na pumapasok. May mga terrace din sa itaas na ginagamit noon para sa paggalaw at ibang gawain ng komunidad. Sa madaling salita, bawat parte ng lungsod ay ginawa para labanan ng init ng disyerto. Hindi lang basta design. Survival strategy talaga ito. Ayon sa UNESCO, mahalagang bahagi ng lungsod ang oasis at mga palm groves sa paligid nito. Hindi lang dekorasyon ang mga puno. Sila ang tumutulong magbigay ng lilim, pagkain at proteksyon sa lugar. At iyon ang dahilan kung bakit espesyal ang Ghadames. Hindi ito simpleng oasis na may tubig sa gitna ng buhangin. Isa itong buong sistema kung paano mabuhay sa isa sa pinakamahirap na environment sa mundo. Mula sa tubig, architecture hanggang sa paraan ng paggalaw ng mga tao sa loob ng lungsod, lahat ay nakaayon sa matinding init ng Sahara. At ipinapakita lang nito na minsan, ang tunay na laban sa disyerto ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng tubig, kundi tungkol din sa pag-aaral kung paano mabuhay dito. Sa kabila nito,
Sa disyerto ang pinakamahalagang bagay ay hindi ginto, hindi bato, at hindi langis, kundi tubig. Kapag may tubig kasi may buhay. At sa Egypt, may isang lugar pa na nagpapatunay na kahit sa gitna ng pinakatuyong lupa, pwedeng mabuo ang isang magandang lugar. At ito ang Dakhla Oasis. Hindi ito maliit na oasis na may isang balon lang at ilang puno. Ang Dakhla ay parang mahabang green belt sa loob ng western desert ng Egypt. Sa paligid nito tuyong-tuyo ang lupa. Pero sa loob ng oasis may mga taniman, mga bahay, mga sinaunang ruins at mga lugar na matagal nang tinitirhan ng tao. Ayon sa mga archaeological studies, ang Dakhla ay isa sa pinakamalaking oasis sa kanluran ng Nile Valley. At ang dahilan kung bakit nabuhay ang lugar na ito ay dahil sa tubig na nakatago sa ilalim ng lupa. Hindi ito tubig mula sa malaking ilog. Hindi rin ito tubig mula sa ulan. Ang tawag dito ay fossil groundwater. Ibig sabihin napakalumang tubig ito na naipon sa ilalim ng lupa nung mas basa pa ang klima ng Sahara. Sa madaling paliwanag, parang may malaking tagong imbakan ng tubig sa ilalim ng disyerto. At dahil sa mga balon at drilling, nagamit ito ng mga tao para mabuhay, magtanim at magtayo ng komunidad. Pero ang pinakakahanga-hanga sa Dakhla ay hindi lang ang tubig nito, kundi ang sobrang habang history nito. Ayon sa Dakhla Oasis Project, may daan-daang ancient sites na natagpuan sa lugar. May mga ebidensya ng lumang settlement, rock art, templo, bahay at mga lugar na ginamit ng tao sa iba't ibang panahon. Ibig sabihin hindi lang ito basta pahingahan sa disyerto. Sa loob ng napakahabang panahon, naging tahanan ito ng maraming henerasyon. May panahon pa raw noon na mas basa ang lugar na ito. Ayon sa ilang studies, may bahagi ng Dakhla na dating may malaking lawa libu-libong taon na ang nakalipas. Kaya kung ngayon ay disyerto ang paligid nito, noon ay ibang-iba ang itsura ng lugar. Mas maraming tubig, mas maraming halaman, at mas maraming hayop na pwedeng mabuhay doon. Habang tumatagal, nagbago ang klima, natuyo ang Sahara. Umalis ang ibang tao papunta sa mas magandang tirahan tulad ng Nile Valley. Pero ang Dakhla, hindi tuluyang nawala. Nanatili itong oasis dahil may tubig pa rin sa ilalim ng lupa. May isa pang dahilan kung bakit espesyal ang Dakhla. Hindi lang ordinaryong buhay ang meron dito noon. May mga templo, may mga paaralan, may mga lumang dokumento, may mga bahay at kalye. May mga palatandaan na may maayos na komunidad na nabuhay rito. Sa ilang bahagi ng oasis natagpuan ang mga ruins mula sa Roman period. May mga lumang settlement na nagpapakita na naging mahalagang regional center noon ang lugar. Kaya mali kung iisipin natin na ang oasis ay simpleng lugar lang para uminom ng tubig. Sa Dakhla, ang oasis ay naging lugar ng edukasyon, relihiyon, kalakalan at araw-araw na buhay. Parang maliit na sibilisasyon sa gitna ng disyerto. At iyon ang dahilan kung bakit mataas ang lugar ng Dakhla sa listahang ito. Dahil ipinapakita nito ang buong ideya ng oasis sa pinakamalaking paraan. Hindi lang ito tubig, hindi lang ito puno, hindi lang ito taniman. Isa itong mahabang kwento ng tao, klima at survival. Pero kung ang Dakhla ay parang mahabang mundo ng buhay sa disyerto, ang susunod naman ay parang lugar na galing sa ibang planeta. Ito ang Wow An-Namus sa Libya. Kapag nakita mo ito mula sa satellite image, hindi mo agad iisipin na oasis ito. Mas mukha itong malaking itim na marka sa gitna ng maputlang Sahara Desert at ang dahilan nito, volcano. Ang Wow An-Namus ay isang volcanic caldera sa loob ng Sahara. Ang kaldera ay malaking hukay o depression na nabuo dahil sa volcanic activity. Sa gitna nito may volcanic cone. Sa paligid naman may maitim na volcanic ash at basaltic rocks na kumalat sa disyerto. Kaya mula sa taas kitang-kita ang malaking dark circle nito. Parang may sinunog na bilog sa gitna ng buhangin. Pero ang mas nakakagulat sa loob ng volcanic area na ito, may maliliit na lawa. Ayon sa NASA at Smithsonian Global Volcanism Program, may saltwater lakes sa loob ng Wow An-Namus. At sa paligid ng mga lawa, may mga halaman din. Kaya isipin mo ang itsura nito. Itim na lupa mula sa volcano. Maputlang disyerto sa paligid. May tubig sa loob. May halaman malapit sa lawa. At nasa gitna ito ng isa sa pinakawalang laman na bahagi ng North Africa. Hindi ito katulad ng normal na oasis na may palm trees at village. Mas kakaiba ito. Parang pinagsama ang volcano, disyerto, lawa at maliit na buhay sa iisang lugar. Kaya kapag tiningnan mo ito, parang hindi tugma ang lahat. Dapat mainit at tuyong-tuyo. Pero may tubig. Dapat mukhang patay ang paligid. Pero may halaman, dapat disyerto lang. Pero may volcanic crater sa gitna. At iyon ang nagpapakakaiba sa Wow An-Namus. Hindi ito malaking farming oasis. Wala itong mahabang greenbelt tulad ng Dakhla. Hindi rin ito ancient city oasis tulad ng Gadames. Isa itong isolated natural wonder.
malayo, tahimik, at kakaiba ang itsura kahit mula sa space. May mga pag-aaral din na nagsasabing mahirap tukuyin ng eksakto kung gaano kabata o katanda ang volcanic features nito. Dahil sobrang tuyo ng klima, mabagal ang erosyon. Ibig sabihin pwedeng magmukhang bago ang mga bato at crater kahit matagal na talaga silang nandoon. Pero kahit hindi pa malinaw ang lahat ng detalye tungkol sa age nito, isang bagay ang sigurado. Ang Wow Annammus ay isa sa pinakakakaibang oasis sa mundo. Dahil dito, hindi lang tubig ang makikita mo. Makikita mo kung paano nagtagpo ang apoy ng volcano at tubig ng oasis sa gitna ng disyerto. At sa lugar na halos puro buhangin, bato at init lang dapat ang makikita, biglang may lilitaw na isang madilim na crater na may mga lawa at halaman sa loob. Kaya kung may oasis na talagang mukhang hindi kabilang sa mundo natin, ito na yon. Ang Wow Annammus ay hindi lang simpleng lugar na may tubig. Isa itong patunay na kahit sa pinakamatinding bahagi ng disyerto, kaya pa rin gumawa ang kalikasan ng lugar na mahirap paniwalaan pero totoong umiiral.